Taong 2008, isang tahimik na gabi sa Arboga, Sweden, ang biglang nauwi sa karumal-dumal na krimen. Isang inang nagngangalang Emma Youngestig ang muntik nang mamatay sa sarili niyang tahanan at ang kanyang dalawang anak na sina Max, 3 taong gulang, at Saga, 1 taon at kalahating taong gulang. Ang kasong ito ay tinawag na Arboga Hammer Murders, isa sa pinakanakakagulat na krimen sa kasaysayan ng Sweden. Si Emma ay isang mapagmahal na ina. Nakatuon ang buhay niya sa kanyang dalawang anak. Si Max ay masayahin at malikot na bata. Si Saga naman ay sanggol pa lamang at nagsisimula palang tuklasin ang mundo. Tahimik at normal ang kanilang araw-araw hanggang sa isang gabi na tuluyang bumago ng lahat. March 17, 2008, sa kalagitnaan ng gabi, pumasok sa bahay ng Youngestig si Christine Schur, isang babaeng may galit at inggit. Bitbit ang martilyo, walang awa niyang inatake si Emma. Paulit-ulit niyang pinalo sa ulo hanggang sa mawala ng malay. At hindi doon natapos ang kanyang galit. Ang kanyang sumunod na mga biktima, sina Max at Saga, ang mga batang inosente at walang kalaban-laban. Nang dumating ang mga pulis, bumalaga sa kanila ang isang malagim na eksena. Si Emma ay halos walang malay, duguan sa sahig. Sina Max at Saga ay agad isinugod sa ospital. Ngunit huli na ang lahat. Ang 3 taong gulang na si Max at ang sanggol na si Saga ay pumanaw sa parehong araw. Sino si Christine Schur? Si Christine ay isang German national na dating nobya ng ex-partner ni Emma na si Thorn. Hindi matanggap ni Christine ang bagong relasyon ni Thorn kay Emma. At ang galit na iyon ang nagtulak sa kanya sa karumal-dumal na krimen. Matapos ang masusing investigasyon, natukoy na si Christine ang pangunahing suspect. Inaresto siya sa Germany at dinala pabalik sa Sweden para harapin ang kanyang kaso. Noong August 2008, nagsimula ang paglilitis. Malakas ang ebidensya laban kay Christine. Mula sa kanyang alibay na hindi nagtugma hanggang sa mga bakas na iniwan niya sa bahay ni Emma. Sa harap ng korte, ipinakita ang mga ebidensya. Si Christine ang responsable sa pagpaslang kina Max at Saga at sa tangkang pagpaslang kay Emma. Ang hatol, habang buhay na pagkakakulong, at para sa marami, sapat lamang iyon para sa isang krimeng karumal-dumal. Si Emma, matapos makaligtas sa halos kamatayan, kinailangan niyang harapin ang pinakamahirap na pagsubok sa kanyang buhay, ang pagkawala ng kanyang dalawang anak. Matagal ang kanyang naging proseso ng pagpapagaling, hindi lamang sa sugat ng kanyang katawan, kundi lalo na sa sugat ng kanyang puso. Sa kabila nito, nanatili siyang matatag at nagsilbing boses ng kanyang mga anak. Hanggang ngayon, nananatiling buhay sa alaala ng marami sina Max at Saga. Si Emma, matapos makaligtas sa halos kamatayan, ay kinailangang harapin ang pinakamahirap na pagsubok sa kanyang buhay, ang pagpanaw ng kanyang dalawang anak. Matagal ang kanyang naging pagpapagaling, hindi lamang sa sugat sa kanyang katawan, kundi lalo na sa sugat ng kanyang puso. Sa kabila nito, nanatili siyang matatag at nagsilbing boses ng kanyang mga anak na sina Max at Saga. During the trial sa District Court sa Koping, nagpasya si Emma na huwag tingnan ang suspect o si Christine, maliban na lamang kung hilingin ito ng korte. Ayon pa kay Emma,
Nanaig ang kanyang kuryosidad. Tiningnan niya si Christine at parang muling gumuho ang kanyang buong mundo. Nakaramdam siya ng takot at ang kasabay nito ay ginhawa. Natakot si Emma dahil nakumpirma niyang ito nga ang babaeng pumaslang sa kanyang mga anak. Pero naging maginhawa din ang kanyang pakiramdam dahil sigurado siya na ang taong nililitis ay ang tunay na suspect dahil nakilala niya ito. Makalipas ang ilang taon, madaling sabihin na matapos ang isang trahedya na kasing bigat na naranasan ni Emma, titigil na rin ang mundo niya. Pero iba ang kanyang naging pananaw. Ayon sa kanya, tuloy lang ang buhay. Pinili niyang hindi lang magdalamhati para kina Max at Saga, kundi maging masaya na nagkaroon siya ng pagkakataong makasama ang dalawa niyang anak at maranasan kung gaano sila kabuti at kamahal. Ayon pa kay Emma, hindi na makakaramdam ng sakit sina Max at Saga. Hindi na sila maghihirap. Tahimik na sina Max at Saga. At para naman kay Emma, masaya na siya na nakasama niya sina Max at Saga ng mga panahong nandito pa sila at buhay pa. Noong una, madalas siyang dumalaw sa puntod ng mga bata. Doon niya dinaramdam ang presensya nila at para bang malapit pa rin siya sa kanyang dalawang anak kahit wala na sila. Pero sa kasalukuyan, hindi na daw ganon ang kanyang pakiramdam. Parang lumipat na ang dalawang bata sa puso niya. Kaya hindi na siya masyadong pumupunta sa libingan ng mga ito. Ayon pa kay Emma, kasama ko sila palagi, sabi niya habang inilalagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Nagkaroon pa ng dalawang nakababatang kapatid sina Max at Saga. Isang batang babae na pinangalanan ni Emma na Julia na 7 taong gulang na ngayon at si Caspian na 2 taong gulang. Ayon pa kay Emma, kung minsan daw ay hirap si Julia na tanggapin na siya ay may kuya at ate na sina Max at Saga. Ayon pa sa batang si Julia, paano niya magiging kuya at ate sina Max at Saga ang liliit pa nila. Habang itinuturo ang larawan ni na Max at Saga noong sila ay 3 taong gulang at 1.5 taong gulang pa lamang. Napaka-inosente. Hanggang ngayon nananatiling buhay sa alaala ng marami sina Max at Saga. Para kay Emma, ang pinakamahalaga ay hindi niya nakakalimutan ang kanyang mga anak at mananatiling gabay ang kanilang alaala.